paraan para magsisi ang isang narcissist. Yon, let's talk about narcissist, or yung tinatawag natin na NPD. Yes, Narcissistic Personality Disorder. So ibig sabihin, utol, doon pa lang sa word na disorder ay something na may mali sa kanyang mental health condition. So dyan pa lang, utol, ay mahihirapan ka talaga. Okay, so ito ngayon, ituturo ko sa inyo, lalong-lalo na kapag yung mga partner ninyo ay isang narcissist. Okay, na mas lalo ka talagang mahihirapan. So ituturo ko sa inyo kung paano din talaga mabigyan ng pagsisisi yung isang narcissist. So again, which is pag-usapan natin dito ay condition ito ng isang tao eh. So na may something na parang ang hirap intindihin, ang hirap unawain, or ang hirap din paunawain actually. Kasi sila itong tao na mga good manipulator. Or di kaya yung isa na rin dito, ang tingin nila sa kanilang sarili ay napaka-entitled. Yes, na buong akala mo isang alam na alam niya lahat. And then kung minsan ay babalik na rin ka pa, nakahit kasalanan pa nila. So ito po ngayon mga utol ha, uulitin ko po, talagang mahihirapan ka makipag-deal sa ganitong klaseng partner. Okay, ito tandaan ninyo, masisira ka lang dito, masisira yung future mo. Actually may topic na rin tayo kung ano yung mga senyales na para mapag-alaman mo din na yung partner mo pala ay isang narcissist. So ganun na nga na ibanggit ka rin kanina, sa mangilan-ngilan is sila ay magaling magmanipula ng tao, na kahit kasalanan na nila is babalik ta rin ka pa. Mas lalo pa nilang ipagmumuka sa'yo na ikaw itong may kasalanan, na klarong-klaro naman na siya itong nakagawa ng mali, and then babalik ta rin ka pa, na ipapamukha talaga sa'yo na kung hindi dahil sa mga pinaggagawa mo is hindi ko ito magagawa. Yes, may mga ganun pang drama. So ito po mga utol, much better talaga na kailangan ninyong gagawin para magsisi yung isang tao na isang narcissist, which is dalawang bagay lang naman, kundi silence and absence. So ibig sabihin utol ay umatras ka sa pagtitimpi na hindi ka magsasalita. Walang problema doon, pero yun nga lang, hanggat nandyan ka nakasama mo siya, ay ikaw at ikaw lang din yung mahihirapan. Pero sa absence, na umalis ka, kinalas mo siya, or kinalas mo, I mean yung katawan mo, yung sarili mo sa kanya, ay talagang mabibigyan mo siya ng pagsisisi na hindi lahat ng tao ay kaya niyang manipulahin. Lalong-lalo na ikaw na na-stress na sa kanya, nahihirapan na. Kasi much better talaga utol na mawala siya, kahit sabihin pa natin na hindi siya nawawala sa iyong isipan. Ang importante dito is hindi mo siya kasama. Yan lang naman yung tanging solusyon. Kasi once na sumasama ka sa isang narcissist, talagang mahihirapan ka lang, talagang masasaktan ka lang. At again, uulitin ko po ha, masisira at saka masisira yung future mo kapag nagstay ka pa sa ganitong klaseng partner. May mental disorder utol. So kulang nilang parang sira ulo to eh. Hana, hindi naman na ganun ka taas yung percentage na baliw talaga, kundi magaling lang silang magmanipula. Lalong-lalo na yung may kaya na tao. And then, let's say, nawalan siya ng trabaho. Yes, ipapakita pa rin nila na mataas yung level ng kanilang confidence sa pamamagitan ng pananalita. Babalik na rin ka. Yung tipong parang bine-brainwash ka, na nagpapahiwatig na kunwari sila pa rin itong mataas, sila pa rin talaga dapat yung kailangan mong sundin, na sila pa rin yung mas may alam compare sa'yo. Pero lahat ng ito utol is just a manipulation. Okay? So ganun pa man ha, ito po yung mga tao na to is very horrible people or toxic individuals. So tandaan nyo yan.
So again, kung mananatili ka sa ganitong klase na merong karakteristik na tao, ay ikaw at ikaw lang talaga yung mahihirapan. So if I were you, okay, mas pipiliin natin yung absence. Mas pipiliin natin mag-pull away. Kaysa mananahimik ka lang dyan, nakasama mo pa siya, ay still, mahihirapan at saka mahihirapan ka pa rin. Okay? So lang po mga utol kung paano talaga supalpalin yung isang narcissist, and then para mabigyan mo siya ng pagsisisi na siya din mismo ay mapapaisip balang araw na, nako, parang wala nang nag-e-stay sa akin na babae, parang wala nang nag-e-stay sa akin na partner, parang lahat na lang isumusuko sa ugali ko. Na dito niya talaga marirealize kung ano yung mga kamalian niya, na nagpapahiwatig na sumusobra na rin siya. Yes po utol, kailangan mo talagang gawin. Umatras ka as hell. Ha? Ulit-ulit ko po yan sinasabi na kailangan wag magpakita ng takot, kasi yung tao na ito is wag mo dapat panghihinayangan na hindi ka dito masasayangan. Ganun na nga, kasi merong mental disorder. Okay? So yun po mga utol, sana'y malinaw sa inyo at saka sana'y nakatulong yung video na ito. By the way, sa mga gusto pala akong makausap one-on-one, yes, PM is the key lang. And then sa mga nagtatanong dyan kung may bayad po, yes po utol, meron at meron po, may bayad po tayo. Kasi may mga gawain din naman tayo. So kailangan ko rin bigyan ng oras kung sino yung magpapakonsult. So kailangan ko rin talagang ilaan yung buong oras ko. Yes, hindi po ito biro. Actually, napakamura lang naman yung singil natin. Na mas importante pa ito sa mga bagay-bagay na nabibili ninyo dyan, na hindi naman ganun kahalaga, na hindi naman ganun ka mapakinabangan. So ito po based sa pag-coaching natin, is buhay mo lang naman yung isasalba natin dito. Which is, yung isa pa dito is mabibigyan pa natin ng realization na para magbago rin yung pananaw mo sa relationship, lalong-lalo na sa buhay mo. Okay? So yun lang po mga utol, PM is the key sa aking FB page ng Payong Kaibigan ni Kiko. So yun lang po, maraming salamat. So ingat kayo, God bless and babush! Sana hindi na lang ikaw ang aking ginusto, binigay ko lahat para wala